Bakit hinahayaan ni God ang problema? May mga araw nagigising ka pa lang, pagod ka na. Hindi dahil marami kang ginawa, kundi dahil ang dami mong iniisip. Pera, pamilya, utang, pag-aaral, trabaho, relasyon. Barang wala ng katapusan. Minsan, tahimik ka lang at iniisip mo, paano ko na naman haharapin lahat ng ito? Tapos makikita mo ang ibang tao na parang ang dali ng buhay nila. May pera, magandang trabaho, masayang pamilya at taong nagmamahal sa kanila. Kaya mapapatanong ka, bakit sa kanila parang ang dali? Pero sa akin parang ang hirap. Kahit anong sipag mo, parang kulang pa rin. Kahit anong tipid mo, parang hindi sapat. Kahit anong intindi mo sa ibang tao, minsan, ikaw pa rin ang nasasaktan. At kapag sunod-sunod na ang problema, mapapatanong ka kay God. God, bakit naman ganito? Hindi mo ba nakikita na pagod na ako? Hindi mo ba naririnig ang mga panalangin ko? Siguro may mga gabing umiiyak ka ng tahimik para walang makakita. Kinabukasan, babangon ka at magpapanggap na okay ka. Ngumingiti ka, nakikipag-usap, pumapasok, nagtatrabaho, pero sa loob mo, pagod ka na. At ang masakit, nagdarasal ka naman. Humihingi ka naman ng tulong kay God, pero parang walang nagbabago. Pero paano kung ang katahimikan ni God ay hindi ibig sabihin na iniwan ka niya? Paano kung kahit hindi mo nakikita, may ginagawa siya? Hindi lahat ng problema ay agad mawawala. May mga taong aalis. May mga plano na hindi matutupad. May mga bagay na gusto mong mangyari pero hindi nangyayari. Masakit. Pero hindi ibig sabihin na tapos na ang buhay mo. Baka hindi mo pa nakikita kung bakit mo kailangang pagdaanan ang lahat ng ito. Baka ang problemang kinakaharap mo ngayon ay may tinuturo sa iyo. Baka ginagawa kang mas matatag. Baka inihahanda ka ni God para sa bagay na hindi mo pa nakikita. Kaya kung ikaw ay tahimik na lumalaban ngayon, tandaan mo, hindi mo kailangang maging malakas palagi. Pwede kang mapagod. Pwede kang magtanong kay God. Sabihin mo sa Kanya ang lahat, kahit magulo ang isip mo. Kahit ang kaya mo lang sabihin ay, God, hindi ko na alam ang gagawin ko. Samahan mo lang ako. At okay lang, dahil hindi mo kailangang harapin ang problema ng mag-isa. Hindi man dumating agad ang sagot, huwag mong isipin na hindi ka naririnig ni God. Baka tahimik siyang gumagawa ng paraan. Kaya huwag mong tapusin ang kwento mo. Dahil nasa mahirap kang chapter ngayon, baka may susunod pang pahina, baka may sagot na hindi mo pa nakikita, at baka balang araw, masasabi mo rin, ang hirap pala noon. Pero hindi ako iniwan ni God. Kapit lang, hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil kasama mo si God sa bawat pagsubok.